Good morning and advance Happy New Year 2023 po sa inyong lahat, no? And today, December 31, 2022, ito po yung last day of the year, 2022. Ito na po yung last day po ng ating video for this year and the last episode po ng ating land grabbing modus, which initially we have identified na meron po tayong 7, no? 7 land grabbing modus. And in fact, tapos na tayo nag-discuss doon sa first na 6, no? So, tapos na po tayo dito. In fact, yung last natin, yung 6, yung roll-out selling scheme, we are also done with that. Now, we are going to discuss itong tinatawag nating professional squatters and squatting syndicate. Napakaganda ng topic po ito. We will continue after this very short intro. Huwag po kayong mawala. Alright, may tanong po ako. Ano bang papasok sa isipan natin or ninyo po kapag mayroon tayong nakitang mga kababayan natin na nakatira sa tabing ilog? Ito po yung kanilang mga bahay, no? Tingnan mo yung mga shanties nila dyan. Dikit-dikit po, no? Fire hazard pa nga. At yung ibang nakatira sa tabi ng esteros at kanal. Ito po yung mga kababayan natin. At meron po tayong mga kababayan natin na nakatira sa ilalim ng tulay. In fact, yung sa ilalim ng tulay, ginagawa nilang tinatawag na apartment at binagbubukod-bukod ng mga shanties at pinapaarkilahan pa nga nung mga iba, no? Ito yung mga kababayan natin na mahihirap. Ito po yun silang nakatira din sa tabi ng riles, ayan, at nakatira sa tabi ng dagat. So, ano po ang pumapasok sa mind po ninyo kapag meron po kayong nakikita na ganito? Yan po ba tinatawag po nating squatters? Actually, yan yung tawag noon panahon na mga squatter sila. In fact, pwede sila pailan ng kaso at pwede silang ipakulong. Now, ang tawag po sa kanila sa Urban Development and Housing Act are actually informal settlers. And in fact, itong squatting, na-decriminalize na po ito. Hindi na po pwedeng makulong itong mga informal settlers sa pag-squat sa property ng iba, ng pribadong pagmamayari or even sa estado. Kasi nga, parang sinabi kasalanan ba ang maging mahirap. Pero mind you, I am talking about informal settlers na totoo. Yung mababa ang income at talagang walang bahay. Yun po ang informal settlers na kapag settle down sila sa isang property na hindi kanila, hindi po sila pwedeng ikulong dahil dapat po silang tulungan ng ating gobyerno. Bigyan po sila ng relocation at sapat na pabahay. Yun po si informal settler. Okay, so ito pong informal settler families, okay, yun pong definition sa UDHA Act natin, is that ito yung household o sangbahayan na nakatira sa isang pribadong lupa na walang pahintulot sa may-ari, nakatira sa isang lupa na pagmamayari ng estado or gobyerno na wala ring pahintulot, or nakaukupa na walang legal na basihan sa pag-angkin sa propiedad, at nakaukupa at naninirahan sa madelikadong lugar tulad ng estero, ng pinakita natin kanina, yung riles, sa garbage dumps, riverbanks, shoreline at sa tabing ng dagat at saka waterways, no? Ito po yung mga informal settler families, no? Now, ito po mga informal settler families, pwede po ito sila maging what we call underprivileged and homeless citizens. Makategorize ba kapag totoo ba naman silang underprivileged and homeless citizens? Kasi pag underprivileged and homeless citizens sila, ibig sabihin ang kanilang sweldo is napakabababa base sa threshold ng National Economic Development Authority or yung NEDA. Nabababa. Kahit na pag sama-samahin po yung sweldo ng kasambahay, hindi ho talaga eksakto para makapagtayo ng bahay at maka-acquire ng housing or enough lang talaga sa kanilang sustenance sa pagkain. No? Ito po yung mga underprivileged and homeless at laga na po ito sa buong Pilipinas. So, under the UDHA Act, ito pong mga underprivileged and homeless citizens, pwede po ito sila magkaroon ng tinatawag nating pabahay, no? Ay yung tinatawag na socialized housing ng gobyerno natin. But
this underprivileged and homeless citizen must apply para po ma-identify kung talaga bang underprivileged and homeless sila. Yan, no? So with that, pag meron na po silang socialized housing, no? They are now called what we call a socialized housing program beneficiaries kapag mag-qualify po sila. And ano po ba ang criteria para maging beneficiary? Ito po yung mga criteria. Number 1 is that you must be a Filipino citizen, must be an underprivileged and homeless citizen. So, ibig sweldo mo or buong bahay is mababa or ang inyong at saka wala kayong lupain or housing facility sa buong Pilipinas, either in agricultural ba siya or nasa syudad, wala talaga sila. Pobre talaga, no? And must not be a member of a squatting syndicate and must not be a professional squatter. Yan po ang pagtutuunan ng pansin. Kasi ang topic natin, land grabbing modus, ito po yung mga professional squatters at member ng squatting syndicates. Alright, so itong mga professional squatter, ano ba ang definition nila? So, ito po ang mga individual or grupo na nakaukupa ng lupa na walang permiso sa may-ari ng lupa na meron namang sapat na income o kita, no? Kumikita naman. At the same time, mga na-awardan na ng housing unit or home lot ng gobyerno pero ibinenta nila ulit o nilipat sa ibang pangalan o pinarkilahan para uli manirahan sila sa lugar na parehong lupa, no? Binenta nila, lipat na naman sila dito sa kabila or sa ibang urban area. Talagang professional squatters para for their own personal gain, no? And itong mga tao nito, hindi totoong okupante at saka intruder ito sila. Manluloob ba ng lupain na nakareserba na para sa socialized housing. Meron ako na grupo noon na meron ng socialized housing na bakante, papasukin nila, talagang i-occupy nila at bibigyan nila sa kanilang kamembro. Hindi po pwedeng ganoon. Kasi if you want to be given a house through socialized housing, mag-apply po kayo. At ipakita ninyo kung talagang qualified kayo, pasok ba kayo doon sa eligibility criteria ng socialized housing under the UDHA law. Diba? Yun naman sana ang dapat natin gawin, no? So, ito po yung mga definitions. So, papasok ka dito, may sapat ka na income. O number 2, na-awardan ka ng unit ng iba, ng gobyerno, tapos ibenta mo ulit. At saka hindi naman totoong okupante, etc. These are called professional squatters. Now, ano naman itong mga squatting syndicate? Itong squatting syndicate, grabe to. Kasi nasa business talaga of squatter housing, no? Grupo daw ng mga tao nakasali sa business of squatter housing para sa kanilang sariling interest o kita. Kuha sila, mag-squat sila, pagkatapos paparkilahan nila, ibibenta ba nila, ay mga squatting syndicate nito, mga professional. Ibig sabihin, may profession pala ito sila. Kasi professional squatters. Hindi. Ibig sabihin lang po niyan is talagang sanay. Magaling talaga dumiskarte. Mga scammers, yan, na ang sinascam nila yung mga lupa, no? Ginagrab nila yung mga lupa na pagmayari, na pribadong pagmamayari or yung sa gobyerno, no? Now, how about naman yung nagre-renta lang? Let's say, may mga squatting syndicate, nagpaparenta, yan po sila, hindi po yan sila kasali na squatting syndicate. Kasi nagre-renta lang sila, biktima lang yan sila. So, in fact, kung homeless citizen sila at underprivileged sila, pwede po sila mag-apply. Baka pumasok sila sa kriteria, magkaroon po sila ng housing from UDHA. Okay. So, later ko po i-discuss ng ang paano pagka-avail po, no, for those mga informal settlers, paano maging underprivileged and homeless citizen at maging beneficiary po sila sa kanayan. Kasi ang tuunan ko nito, itong professional squatters at squatting syndicate. Kasi ito po yung mga land grabbing modus. So, kung mga napatunayan na professional squatter or squatting syndicate ka, member ka doon, ito po ang mangyayari sa inyo. Number 1 is that kapag identified ka as professional squatter or squatting syndicate, una, summarily evicted ang inyong dwellings and structures. Ibig sabihin, gigibain yan na wala nang automatic na sisirain yan siya kasi member ka ng squatting syndicate at saka professional squatter ka, sisirain yan ng gobyerno. Second, hindi ka na maka-avail sa benefits ng programa, no? Sa UDHA na wherein maka-housing ka sana. Hindi ka na pwede. No. Out ka na dyan. And pwede ka penaltyhan ng 6 years imprisonment. Yan. Kasi, although totoo nga na wala na pong decriminalized na po ang squatting, pero hindi po decriminalized sa mga professional squatter at squatting syndicate.
pwede silang makulong. Kasi hindi ito sila totoong underprivileged at homeless. Ito po sila is kumikita para sa kanilang personal interest, para sa kanilang sariling kapakanan. So dapat po silang, sa batas po natin, they are considered as parang scammers, land grabbers. These are professional squatter syndicates na dapat ipakulong. So ang penalty po is 6 years imprisonment or a fine of not less than 60,000 pesos or both, no, at the discretion of the court. So pag 6 years imprisonment, non-probationable yan. So itong professional squatters na ito, yan, at saka itong member ng squatting syndicate, ayun, squatting syndicate pala kayo ha, professional pa kayo, kulong kayo ngayon yan. And kapag 6 years imprisonment po, hindi po pwede maka-probation. Talagang, they have to serve the sentence, no, of 6 years. No? Hindi kasi siya pwedeng mag-apply for probation. No? Kasi less than 6 years lang po maka-apply ng probation. And then, yung mga barangay kagawad, barangay captain na nagatulong mga politiko dyan, dedikado kayo, pwede kayo matanggal niyan. No? Kasi pwede sila pailan ng kaso in accordance with law. When you assist people in doing an illegal act, therefore you will also be liable for the commission of those acts. Okay. So, yan po ang katapusan ng ating discussion, no? Para dito sa mga professional squatter and squatting syndicate. And, ito sanang squatting is talagang kaya natin to stop itong mga land grabbing modus, itong mga loan shark and everything. Basta at sana alam po lang natin yung karapatan natin at sangguni po tayo sa nakakaalam mo sa mga magreklamo po tayo, punta po tayo sa mga IBP Legal Aid Clinic, sa DSUD, sinabi ko sa inyo. Now, dito naman sa mga squatting syndicates is pwede sila file ng kaso, punta tayo sa local government unit, no? In order that we could stop this land grabbing modus and scam nito mga unscrupulous people na walang ginagawa kundi mambiktima. Kaya sabi nila, dalawa lang tao sa mundo, yung manloloko at nagpapaloko. Huwag po tayo magpaloko. At huwag din naman tayo mangloko. Okay? So, Happy New Year po, and I will see you tomorrow next year para sa mga bagong episodes natin. Bye-bye.